Nasagip ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK ang 34 na Indonesian nationals sa ginawa nilang operasyon laban sa Chinese-run Pogo Dorm. Bukod dyan, na-rescue rin ang dinukot na Chinese na nasa isang kondo sa Parañaque City na posibleng biktima naman ng Chinese kidnapping syndicate. Para sa detalye, magbabalita live si Erlo Brengas. Erlo! Wedge, kahit pa nag-anunsyo na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noon pang nakaraang taon na ipagbawal ng mga pogo dito sa ating bansa, ay tila may na-discover pa din ang Presidential Anti-Organized Crime Commission na mga posibleng nag-ooperate na small-scale pogo na dito sa ating bansa. Ang PAOK patuloy daw sa gagawing pagkalap ng karagdagang pang mga impormasyon para tuluyan ng matigil itong mga operasyon ng mga illegal pogo hub na ito dito sa bansa. Matapos makuha ang positibong impormasyon, naabutan sa loob ng isang condominium unit ang mga Indonesian national na yan sa Baclaran sa Pasay City. Kasama sa naging operasyon ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK ang mga opisyal mula sa Indonesian Embassy. Ayon sa PAOK, ang mga nagtatrabaho ang mga nasabing na-rescue ng Indonesian nationals sa isang pogo hub sa Pasay City at nakatakda na sanang dalhin ng mga ito sa Cambodia. Pero matapos na tumanggi ang marami sa kanila, ikinulong ang mga ito sa nasabing dorm o gusali. Pinapatunayan lang na ito na hindi sila takot doon sa EO na lumabas eh. Or maybe they don't really understand na yung ginagawa nila ay talagang bawal na rito. Kasi kung mapapansin mo, lumiit lang eh. Pinaliit lang nila, but ang akala kasi nila, the situation is the same situation nung mga nakakaraang araw, o nung mga nakakaraang panahon. Iba na kasi yung sitwasyon ngayon na talaga tinutugis na ng law enforcement agencies, ng NBI. Target din ng operasyon ang isang Liu Meng, ang mismong pasimuno sa nasabing pogo. May bit-bit na warrant o pares ang PAOK laban kay Liu Meng na naaresto din kasamang dalawa pang Chinese national at isang Malaysian hindi kalayuan sa vicinity kung saan na-rescue mga kinulong na Indonesian nationals. According to him, he just got out of BJMP Parañaque also for another kidnapping case. So we're trying to look into his relationship with his kidnappers. We really don't know the entire picture yet. What is definite is the kidnapping victim, the torture victim, is a former accused in another kidnapping case and formerly held at BJMP Parañaque. Liu Meng said, hindi pwede, lilipat lang kayo ng Cambodia. Ayaw nila, kinuha yung mga passports nila. So this is a clear case of human trafficking. Ang mga biktima, positibong tinukoy ang mga suspect at sinasabing hinaharas sila ng mga ito matapos na hindi sila pumayag na magtrabaho sa Cambodia. Kinuha daw ang kanilang passport at iba pang dokumento para hindi makaalis at ikulong na nga sa nasabing gusali at pinatutubos sa mga biktima ng 50,000 pesos pataas. Kabilang sa mga biktima na nasagip ang Indonesian national na yan na nakapamuhay na dito sa Pilipinas, na nakapangasawa na nga ng Pilipina at dito na rin nakapagtrabaho. Thank you. So the story of why I'm calling the one of staffs of PAOK, it because from the January 1 to 21, the company was promising to give the salary. And then on January 2 in Asiana, biglaan na may pumasok ng tao. We don't know, it's a pagor or something else. And then the admin and the HR said, wag na kayo papasok. Parang ganun. So ibig sabihin, wala na kami yung trabaho, but they promising us, tapos yung food allowance bigla na narinig namin, kung sasama kayo sa Cambodia, dun bibigay yung food allowance. Eh siyempre, may asawa ako ng Pinay. Tinatanong yung asawa ko, kung gusto mo pumunta, hingi ka muna ng sahod nyo. Kasabay ng ginawang rescue operation sa 34 na Indonesian national ng PAOK. Na-rescue din nila hindi kalayuan din sa lugar ang isang Chinese national
na tinorture ng mga Chinese din na suspect. Kasama din sa operasyon ng Southern Police District na kung saan isang Chinese ang kanilang na-rescue na punong-puno ng pasa at may bali pa sa braso dahil sa torture. We were able to find out from the initial interview of the victims that there was another Chinese national being held in Marina Seaview residences. So pinuntahan din po namin, hot pursuit, and we were able to find him in Tower B, room 1902. Then, sinamahan po kami ng mga security officers to be able to go inside the units po, properly documented naman po. Then, ipinakita ni Mr. Wang, yung kanyang mga torture marks. Then, he told us, buti nilang mabilis siyang sinabi, nasa loob pa yung kanyang mga torturer. Kinilalang biktima na si Wang Yefu, isang Chinese national na nakidnap nga noong February 12 sa Pasay City. Ayon sa PAOK, lumabas lang ng kanyang tinutuluyan ng biktima nang bigla na lang itong makidnap at dalhin nga sa isang gusali. Hindi, ang sabi lang niya is paglabas niya sa bahay niya, kinuha daw siya. Pinatutubo siya sa pamilya niya. Ito po yung dalawang ito, yung tinuro ng Chinese victim na siyang bumali sa kanyang kamay, ng bugbog, and so on and so forth. Tinutukan ng baril. Marami kami nakuhang mga bala, kaya lang yung isang baril na nakuha namin, sinira nila. Nang makuha ng PAOK ang biktima, tatlong naaresto nang masiyasat ang cellphone ng isa sa mga ito. Dito nila na-deskubre ang mga cellphone videos na kuha sa mga tinotorture. Kabilang na dyan si Wang na makikitang tinutukan pa ng baril sa ulo ng suspect, habang isang video naman ng isang babaeng Chinese national na nakagapos at pilit kinukuryente sa iba't ibang bahagi ng katawan, pati sa ari nito. Sabi ng PAOK, nakatakas din ang iba pang mga sangkot at posibleng kasamang nasabing babaeng Chinese national sa video na itinakas. Sa investigasyon pa ng PAOK, posibleng kidnapping din ang siste ng mga suspect na kung saan tatawagan din ang mga pamilya ng mga ito sa kahihingan ng ransom. So itong grupong ito po, obviously is a kidnapping syndicate. Yung nakaputi, nandun siya sa 21st floor nung kinatok namin, kasi akala namin nandoon yung rescue victim. Kasama po natin yung administration officer at saka yung security officers. Yung babae niya naman, nakita din po natin yung mga torture videos na yan doon sa lalaki na nakaputi. So obviously, kidnapping syndicate po ito. They are interconnected. Hindi lang po natin nakuha yung pinaka-big boss, yung pang-apat, dahil pagdating namin, naka-eskapo na po siya. Inaalam na rin ng PAOK ang kinaroroonan pa ng iba pa mga nakatakas na suspect habang patuloy ang kanilang investigasyon at pagkalat pa ng intel reports sa iba pang posibleng nag-ooperate na pogo sa bansa. Samantala, Wedge, ay patuloy ang interviewing na ginagawa ng PAOK doon sa 34 na Indian national na kanilang na-rescue. At inaalam nila kung ano ba yung kumpanya na kanilang kinabibilangan at kung ano nga yung mismong modus ng mga ito. Pero ang sabi ng isa sa mga empleyado doon na yun nga nakausap natin kaninang Indian national sa press briefing ay sila ay nag-offer ng nag-ooperate doon sa mga dating apps at yung mga game application at tinuko niya na nang i-scam nga yung kanilang kumpanya. Patuloy ang gagawing investigasyon din ng PAOK doon naman sa kinidnap na Chinese national at inaalam na rin nila sa kayon kung saan posibleng sumuot yung mga nakatakas pa na suspect at mismong lugar na kinaroroonan nung babae pang nawawala na nakita mismo doon sa video na tino-torture. Wedge. Maraming salamat, Erlo Bringas. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa AtNet25 TV.